Pilipinas, isang maliit na bansa na matatagpuan sa timog silangang parte ng Asya. Nakakabighani ang taglay na ganda at mayaman sa mga natural na mapagkukunan. Tinatangkilik ng marami dahil sa magandang kultura na nagsimula ilang daang taon na. Subalit gaano man kaliit ng bansa, puno naman ng mga misteryosong kwento na nakakapanindig balahibo kung maririnig mo. Mula sa nakakatakot na kwento ng mga aswang na di umano'y nang bibiktima ng mga buntis at ang sinasabing white lady sa Balete Drive hanggang sa pag-atake ng Bigfoot sa Negros. Pag-usapan natin ngayon ang mga nakakatakot na elemento dito sa bansang Pilipinas. Marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa mga aswang. Ang mga ito ay ilang dekada nang pinag-uusapan maging sa modernong panahon. Sa mga henerasyong nagdaan, naging paiba-iba ang kwento hinggil sa mga ito. Unang naging popular ang usap-usapan hinggil sa mga aswang mula sa probensya ng Capiz sa kanlurang parte ng Kabisayaan hanggang sa kumalat ito sa timog bahagi ng Luzon at sa iilang probensya ng Mindanao. Unang naitala ito ng mga dayuhang Kastilang eksplorador noong mga ika-16 na siglo. Ngunit may mga ulat din na bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol ay kilala at kinatatakutan na ang mga aswang sa mga katutubong naninirahan sa lugar. Simula pa man noong mga 13th century na dinala ng kulturang Malay sa Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang aswang ay may kakayahang magbago ng anyo, kadalasang aso, pusa o baboy. May kakayahan din silang akitin ng sinumang magustuhan upang ito ay kanilang mabiktima. Kapag umaga sila ay isa lamang tipikal na tao pero kinakailangang gumala sa gabi upang humanap ng mabibiktima. Base sa salaysay ng iilan, pinakamabango raw sa kanila ang mga sanggol na kapapanganak pa lamang at ang mga buntis. Sila ay gumagawa ng paraan upang akitin ang kanilang biktima. Kapag nakain ng isang buntis ang anumang pagkaing may orasyon na ibinigay ng aswang, ito ay hudyat na siya ay mabibiktima pagsapit ng gabi. Kadalasan din daw sa mga aswang ay may alagang sigbin na anyong parang aso o parang kambing na maaari nilang utusan. Pinananatili nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng isang tao o hayop. Minsan sila ay naglilibot sa mga sementeryo upang humanap ng mga bangkay na kakalibing pa lamang. May mga misteryosong kwento naman sa mga probinsya ng Visayas hinggil sa mga hayop na namamatay at tila kinatay ng nakakatakot na nilalang at pinaniniwalaan nilang hindi tao ang gumawa dahil wakwak ang buong katawan nito. Bukod sa mga aswang, isa pang nakakatakot na kwento ay tungkol sa isang multong babae na si Capirosa o ang tinaguri ang White Lady sa Quezon City na walang alinlangang nagpapakita sa mga dumadaan. Marami ang nagsabing nakasaksi raw sa pag-alagalang multo, lalo na yung mga tsuper ng taxi at jeepney. Kaya ang iba ay tumatangging dumaan sa ruta pag sumapit na ang gabi. Ayon sa sabi-sabi, nagsimula ang kwento sa Balete Drive noong pang mga 1950s. Ito raw ay kaluluwa ng isang babaeng nasagasaan at napatay ng taxi driver noong gabi. Pagkatapos ay inilibing sa ilalim ng puno ng baliti ang nakakaawang katawan ng babae. Isa pang kwento ang nagsasabing ito raw ay multo ng isang estudyante sa universidad na walang awang ginahasa at pinatay ng isang taxi driver. At ang kanyang kaluluwa ay gumagala sa kalye upang humanap ng hustisya. Habang mayroon namang nagsasabi na ang isang babaeng residente ng isa sa mga ancestral mansion na nasa gilid ng Balete Drive ay inabuso at pinatay ng kanyang sariling pamilya at ang kanyang kaluluwa ay pagala-gala para humingi ng tulong sa mga dumadaan doon. Bagamat iba-iba ang salaysay tungkol sa pinagmula ng multong babae, ang mga nakakita ay nanindigan na totoo ang kanilang nasaksihan. Sa kanilang paglalarawan, ito raw ay nakaputi, mahaba ang buhok at mahaba ang suot nitong kulay puti. Hindi raw nagpapakita ng muka at hindi rin daw nagsasalita at tila naging sentro ng takot at usap-usapan sa mga taga roon. Kung may mga kababalaghang nagaganap sa lupa, mayroon naman sa katubigan. Ilang dekada na ding pinag-uusapan ng tungkol sa hiwaga ng sirena, mga nilalang na hindi lubusang mapatunayan kung talagang totoo, subalit nananatiling sariwa ang kwento sa mga nakasaksi. Tulad sa misteryo ng mga aswang at ang White Lady sa Balete Drive, marami ding balita ang naglipana hinggil sa pag-iral ng mga sirena. Sa kulturang Pilipino, ang mga sirena ay mitolohikal at kinatatakutang nilalang noon pa man. Sa ilang rehiyon ng Pilipinas, partikular sa Bicol at Visayas region,
Ang mga sirena ay kilala bilang si Magindara. Ayon sa alamat, si Magindara ay isang nilalang na nasa tubig. May ulo at katawan ng babae at buntot ng isda. Pinaniniwalaan na siya ay mabait at tagapangalaga ng mga mandaragat o mangingisda. Pero ayon naman sa iba, siya ay itinuturing na aswang ng dagat. Isang masamang halimaw na ginagamit ng kanyang magandang itsura at nakakahumaling na boses upang akitin ang mga tao at lunurin ito. Batay sa salaysay ng mga nakaranas, ang mga sirena ay may iba-ibang hangarin sa tao at dito raw nakadepende ang kanilang pagkikitungo sa iyo. Maaari ka daw nilang magustuhan upang maging asawa at kung nangyari man ito, gagawa sila ng paraan upang ikaw ay makuha. Mismo ako ay nakakarinig ng mga kwento mula sa aking mga kakilala na may kinalaman sa kanilang karanasan sa mga misteryosong sirena. Ngunit kung hindi ka rin daw nila nagustuhan, may kakayahan silang wasakin ang iyong bangka at patayin ka o di kaya dadalhin ka nila sa ilalim ng tubig upang gawing alay para sa kanilang Diyos. Bukod sa sirena, mayroon pang syukoy, kataw at kung ano-ano pang elemento sa ilalim ng tubig na kung iisipin ay halos hindi ka panipaniwala. Subalit mayroong maririnig na kwento na sila ay nagpapakita talaga. Marahil pamilyar ka sa Bigfoot ng Amerika at lubos na kinatatakutan ng mga naniniwala doon. Sa Pilipinas, partikular sa isla ng Negros, lumitaw ang nooy bali-balita tungkol sa isang halimaw na anyong unggoy. May tindig na kasing taas ng tao at may kulay puting balahibo sa buong katawan at nananahanan sa mga kuweba malapit sa paanan ng bundok Kanlaon. Ayon sa mga residente ng Barangay Sag-ang, La Castillana sa Negros Occidental, ang amumongo ay mailap at mabangis na nilalang na naging dahilan ng takot at nagiging responsable di umano sa mga bayolenteng kaganapan sa kanilang lugar. Noong ika-9 ng Hunyo taong 2008, nangyari ang nakakagimbal na pag-atake ng amumongo sa dalawang lalaki na nagngangalang sina Elias Galvez at Salvador Aguilar. Ayon sa kanilang pahayag, naglalakad raw sila noon sa paligid ng bayan sa gabi nang atakihin sila ng isang mabalahibong nilalang na may mahaba at matatalas na kuko. Sa kabutihang palad ay agad namang dinala sa pagamutan ng dalawa na puno ng malalalim na kalmot sa mukha, tiyan at likod. Dahil sa salaysay ni Galvez at Aguilar, naging maingat ang mga residente ng barangay na huwag nang gumala pa sa gabi. Lalong nayanig sa takot ang mga residente nang mangyari ang misteryosong pagkamatay ng maraming alagang hayop tulad ng manok, kambing at baka na nakalabas ang lamang loob. Nang tangkain ng mga tagalukal na hulihin ito, ay bigo silang matagpuan ang sinasabing halimaw dahil kahit anino nito ay wala silang makita. Kaya ang pag-atake ng sinasabing amumongo sa Negros ay hanggang ngayon nananatili pa ring misteryo na hindi malutas kung tunay nga ba o hindi dahil sa kakulangan ng mga patunay. Sa lahat na yata ng mga kinatatakutan ay mangkukulam ang pinakadelikado mong makabangga. Bagamat hindi katulad sa mga unang nabanggit, ang mga mangkukulam ay isa lamang ding tao, ngunit hindi ordinaryo. Mayroon silang kaalaman sa paggamit ng itim na mahika o black magic na kung saan isa sa ginagamit nilang paraan upang pahirapan o magdulot ng pinsala at kapahamakan sa ibang tao. Karaniwang gumagamit sila ng paraan tulad ng pagtatawas, pagbabanta o paggamit ng mga aklat at orasyon. Ang konsepto ng mangkukulam ay maaaring may kaugnayan sa mga sinaunang paniniwala sa espiritual na pangyayari at mga ritual ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa. Lumaganap man ang Kristyanismo, hindi pa rin nawala sa isipan ang paghahasik ng mga mangkukulam dahil maraming lumabas na ulat lalo na sa mga probinsya ang mga nakakasakit at namamatay na pinaghihinalaan nilang kagagawan ng mga mangkukulam kaya hanggang ngayon sila ay kinatatakutan pa rin ng sambayanan. Sa kasalukuyan, bagaman may mga taong naniniwala pa rin sa kakayahan ng mga ito, marami naman ang mga nagdududa at naghahanap ng siyentipikong ebidensya hinggil sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming misteryosong kaganapan sa Pilipinas ang bagamat ay pinatutunayan ng mga sinasabing saksi. Marami pa rin ang hindi kumbinsido. Tulad na lamang ng testimonya sa kanilang karanasan sa aswang at sa pag-atake ng amumongo sa Negros. Hindi lamang isa o dalawa ang nagsasabing sila ay tunay, kundi hindi mabilang ng 10 daliri ang mga salaysay mula sa iba't ibang sulok ng bansa na may kaugnayan sa kanilang pag-iral. Subalit ang mga kaganapan ay marami mang salaysay, hindi pa rin lubusang masuportahan ng siyensya at nananatiling isang alamat na lamang para sa kaisipan ng iba.
Dahil din sa kakulangan ng matibay na pruweba, kaya marami ang hindi naniniwala at nagsasabi na maniniwala lamang raw sila kung mismong sila ang makasaksi. Mahalagang tandaan, may batayan man o wala ay hindi ibig sabihin na hindi na totoo. At hindi porkit may testimonya ay kapanipaniwala na. Mas mabuting suriin muna ang isang bagay bago paniwalaan, lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong usapin. At tandaan na ang respeto at pangunawa sa paniniwala ng iba ay higit na mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng sapat na pruweba. Dahil hindi mababago ng isa ang paniniwala ng sinuman at hindi mo mababago ang paniniwala ng iyong kapwa hinggil sa mga kwentong kababalaghan base sa iyong sariling salaysay. Puwera na lamang kung siya mismo ang makaranas nito. Nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.